Okay. So, kagaya nga ng nabanggit ni Coach Ryan kanina, ang pag-uusapan natin is paano nga ba natin mamamaximize yung social media accounts natin. Lahat ba dito may social media account? May Facebook, isa yan. May TikTok, isa yan. So, meron ding kagaya ng Instagram, meron din Twitter, pero ang pinaka-focus talaga natin, Facebook talaga no? Kasi hindi lahat may TikTok, pero lahat may Facebook. Tama? So ngayon, syempre maganda niyan, may apply nyo lahat ng mga applicable sa inyo na ipapakita ko sa inyo mamaya. So ang topic natin ngayon ay social media marketing. Nakikita na po ba yung PowerPoint ko? Nakikita na? Okay. So ang pinakamahalaga kasi, bago tayo magtuloy-tuloy sa paggawa ng negosyo natin online, ang kailangan talaga natin ay meron tayong personal branding. Okay, personal branding. Pero bago yun, ano nga ba yung ibig sabihin yan? Sabi dito, personal branding is the process of defining and promoting what you stand for as an individual. Your personal brand is culmination of the experiences, skills, and values that differentiate you. So, ito yung isang bagay na maghihiwalay or magdi-differentiate sa'yo kung i-compare ka dun sa ibang gumagawa ng ginagawa mo. Diba? Kasi aminin man natin at hindi lang naman tayo yung gumagamit ng online. Tama mali. Kaya dapat merong something na unique sa'yo. Na kumbaga, palagi ko nga sinasabi, kapag halimbawa ba, na-invite ako ng iba at na-invite mo ako, bakit sa'yo ako sasali, hindi sa kanya? Diba? So, napakamahalaga po nun. And syempre, ano din po nito, no? Kumbaga, kailangan alam mo sa sarili mo, ano ba yung pinaglalaban mo? Ano ba yung dapat mong panindigan dun sa ginagawa mo? 'Di ba? Halimbawa, sa atin, sa grupo natin, ang brand natin is Diamonds Business Club, tama? So ngayon, anong meron sa Diamonds Business Club? Napakamahalaga nun. Okay, pero yon as community, tayong lahat yon. Pero dapat ikaw mismo meron din. Nagigets nyo? Kasi yung personal branding mo, ito yung tatatak dun sa utak ng mga tao na makakakita ng mga postings mo. Okay? So, bakit importante na meron kang personal branding? Simple lang. Sabi dito, with a strong personal brand, you can establish trust. So, pagkakatiwalaan ka. Depende dun sa branding na ginagawa mo or ginagamit mo. Okay? And credibility with your audience. So, kumbaga, kapag halimbawa, tinitingnan ng mga prospects mo, yung Facebook account mo or yung pages mo, katiwa-tiwala ba? Bakit kayo natatawa? Nakakatiwa-tiwala ba? Tingin ba ng prospects mo talagang kaya mong gawin yung mga sinasabi mo online? Di ba? Kasi baka mamaya ikaw baliw na baliw ka sa mga posting mo. Pero kung halimbawa, titingnan ng prospect mo yung posting mo, talaga ba? Baka maging ganun yung reaction nila. Diba? Become a thought leader in your field and open up new opportunities for business and career growth. So start investing in your personal brand. Okay? And reap the benefits of a strong professional identity. So kumbaga, kaya kailangan na, di ba, pagkasali mo pa lang, Facebook marketing na kagad. Di ba? Hindi sa pinaka-umpisa, pero dun sa journey mo, di ba, meron dun kagad na kailangan in 5 days or in 1 week, makapag-Facebook marketing ka kagad. Okay? Kasi kapag nasimulan mo na yung Facebook marketing, doon mo rin nasisimulan yung branding mo. Okay? Kaya kailangan, di ba, malinis yung mga Facebook profile natin. So, ito yung 4 C's of personal branding. So, dapat may clarity. Di ba? Malinaw.
pangalan pa lang o yung ginagamit mo pa lang na brand para sa sarili mo. Kumbaga, kung ano yung nakadikit sa pangalan mo, kailangan malinaw ano ba yung purpose nun. Okay? Tapos kapag malinaw na yon, dapat consistent. Hindi yung pwede na, grabe, dito nakakabaliw, dito nakaka-amaze, tapos kinabukasan iba na yung thought mo. Di ba? Parang yung iba, di ba, dating baliw na baliw, ngayon hindi mo na makita. So, hindi pwedeng ganun. Dapat consistent ka. Tapos, dapat yung content mo, mahalaga din. Okay? Hindi pwede na halo-halo yan. Okay? Hindi pwede na ngayon positive ka, kinabukasan negative yung content mo. 'Di ba? Dapat kung halimbawa ang gagawin mo is eto business natin, ikaw, negosyante ka, anong pwede mong gamitin na pang-content mo? Pwede kang maging business influencer. Tama mali. 'Di ba? Pwede kang maging advisor, maging coach, 'di ba? Kailangan nakafocus doon. And of course, communication. Okay? Dapat nakaka-relate din yung mga taong nakakakita ng mga post mo. Hindi pwede na ikaw lang yung masaya doon sa posting mo. Hindi pwede na ikaw lang yung nakakaintindi ng posting mo. 'Di ba? Dapat malinaw yung communication mo doon sa mga audience mo. Kasi halimbawa, nag-post ka. Well, hindi ko naman sinasabing malito, pero halimbawa nag-post ka ng Bisaya. Tingin mo maiintindihan ba ng lahat ng audience mo yung um, post mo na yon? Paano kung Bisaya yung posting mo, tapos ang nakabasa Tagalog? Pero halimbawa, Tagalog yung post, tapos Bisaya nakabasa. Maiintindihan kaya? Maiintindihan kaya? Siyempre, maiintindihan yun. 'Di ba? So, dapat, kumbaga national, abang tawag doon kapag halimbawa, yung language na yun mas naiintindihan ng nakakarami. Dapat yun yung ginagamit natin. So, it's either Tagalog or English. Pero syempre ganito rin, no? Pagdating naman sa personal branding, mas maganda na, halimbawa, ikaw, kailangan totoo ka dun sa sarili mo. Okay? Dapat kapag yung mga nakakakilala sa'yo, nakita yung post mo, alam pa rin nila na ikaw yun. Okay? Halimbawa, ganito. Ako medyo hindi naman ako galing sa magandang background. 'Di ba? Sa magandang environment. So ako, as much as possible, puro Tagalog lang yung posting ko. Okay, bakit? Kasi pag English yung post ko, feeling na lang hindi na ako yun. Okay? So, may ganun din. Ayun, international language. Grabe, no? May pa-research pa ata ka dyan, ah. Okay? So, ngayon po, no? Ito yung tatlong aspeto naman sa personal brand mo na pwede mong i-consider talaga or dapat mong i-consider. So, ano yon? Sabi dito, to establish brand recognition with your target audience and build trust with your customers, you need to have a story. Kailangan daw meron kang kwento. Okay, know your niche. Ano yung niche sa Tagalog? Ano yung niche sa Tagalog? Niche. Sige nga, naririnig nyo pa ba? Andiyan pa ba kayo? Ano yung niche sa Tagalog? Pangangailangan. So, dapat alam mo din yon. Okay? Most importantly, be authentic. Ito yung sinasabi kanina na dapat merong something na nagdi-differentiate sa'yo o sa iba. O, may magkakaibang ano,
Magkakaiba ata yung ginamit ninyo. Okay? Parang hindi ata Google yung nagamit ng iba dito ah. Okay. So, again, kailangan, napakahalaga po na alam mo yon. Okay, so pag nagsimula ka, dapat, alimbawa, ako, ano ba yung madalas na kinukwento ko? Dati akong Jollibee crew. So, mula dun sa pagiging Jollibee crew, anong nangyari? Di ba na-invite ako dito? Tapos nagbago yung buhay ko. Di ba? Tapos, ayan, sabi nga dito, alamin kung saan ka po inclined at mahusay. So, dapat kasi, yung iba, di ba, sinasabi nila, kung ano yung hindi mo alam, yun yung alamin mo. Narinig nyo na ba yun? Kapag hindi mo alam, aralin mo. Narinig nyo na po ba yun? Narinig na? Wala namang problema doon. Pero palagi yung tatandaan, kapag halimbawa may talent na naibinigay sa'yo, dapat yung mismo is aralin mo palalo kung paano ka paggagaling doon. Diba? Kasi halimbawa ako, pinagkakatiwalaan nila ako pagdating sa social media marketing. Totoo ba? Totoo ba? Pinagkakatiwalaan ba ako sa social media marketing na to? Diba? Na pag ito yung topic, so pag binanggit yung Facebook marketing, madalas naririnig ko yung pangalan ko. Okay? So anong ginagawa ko? Dahil yun yung sinabi nila na magaling daw ako doon, inaaral ko palalo. Diba? Kasi halimbawa, itong topic na to, nung ginawa ko tong PowerPoint na to, halos ngayon ko lang din natutunan yung mga bagay na to. Yung mga specific na bagay patungkol dito. Ginagawa ko na siya before, pero yung nakaganyan, naka-bullets pa, hindi ko rin alam. So, anong ginawa ko? Ni-research ko siya. Diba? Ano yung mga kailangan natin sa social media marketing? Dapat marunong tayong mag-content, gumawa ng video, at mag-edit ng pictures. Tama mali. Medyo marunong na ako nung dati, pero dahil nga sabi, doon daw ako marunong, ang ginawa ko, nag-follow pa ako ng mga content creator na nagbibigay ng tutorial paano mag-edit ng mga videos at pictures. Okay? Kaya minsan, yung mga nandito, kapag sinisipag ako, ginagawan ko na rin sila ng mga pang-posting. Especially sa mga downlines ko. Di ba? And ayan, ikaw mismo, isipin mo ng maigi. Anong brand yung gagamitin mo? Ano yung ididikit mo sa pangalan mo? Kasi yung pag sinabing branding, long term to eh. Hindi yan nababago. Yung branding mo, kung ano na yung gagamitin mo ngayon, yun na yung gagamitin mo hanggat nandito ka. So, ang tanong, ano yung ididikit mo sa pangalan? Nakaisip na kayo? Ha? Dapat yun yung una nyong maisip. Para pag sinimulan nyo na yung posting ninyo, pwede nyo na ilagay sa hashtags yan. Okay? Then, ayan. Isa to sa pinakamahalaga sa lahat dahil nga online na yung negosyo natin, yung online presence. Okay, so online presence is a term used to describe the strong online presence of a person or business. Okay, dapat daw strong online presence. Ikaw, pati yung business mo. Okay, which can be seen through their website, social media pages, blog posts, a good, tingnan nyo to which can be seen through their website, social media pages, blog posts. So tayo, ang ginagamit natin, social media pages or profile. Okay, hindi ko alam kung may mga gumawa sa inyo ng mga pages, pero yun yung pinaka-focus natin dyan. So a good web presence involves having a website with good on-page content, social media accounts, and blog posts. So dito, sino dito mga nakafollow na sa Diamonds Business Club na page? Nakafollow ba? Sa DBC page? Maganda ba yung mga content doon? Maganda? So, dapat ganon. May magandang content
na nakikita dun sa page mo. Okay, so depende yan kung anong gagamitin mo ha, yung personal account mo or yung business page mo. Okay, so ngayon kasi sinasuggest na business page na yung gamitin. Okay, para at least mas marami kasi yung reach nun compare sa personal na account natin. Okay, so ngayon, pag-usapan natin, ano ba yung mga ways para at least ma-increase natin yung mga online presence natin. Okay, so ito yung aralin nyo pong maigi. Una, create a great first impression. Narinig nyo na ba yun? First impression last? Hindi po to kamukha ng nung una mo siyang nakita, magaan loob mo. Tapos nung mga after ng mga ilang araw, ilang buwan, ilang taon, bad trip ka na sa kanya. Okay? So, create a great first impression. So, ibig sabihin kasi, since nasa online tayo, yung unang-unang makikita nila sa posting mo, pwedeng yun na rin yung maging last impression nila sa'yo. Bakit? Kasi paano kung halimbawa, yung first post mo pa lang, ayaw na nila. Ano yung pwede nilang gawin? I-unfollow ka. Kapag personal page yan, i-unfriend ka. I-block ka. Kung page naman yan, kapag in-unfollow ka yan, automatic hindi niya na makikita yung mga susunod mong post. So, ibig sabihin, dapat umpisa pa lang, maayos na yung ginagawa mo. Okay? So, people make snap judgment. In fact, it takes less than a second for users to form an opinion about your website that determines whether they'll stay or leave. Kapag halimbawa, pumunta yung prospect mo sa profile mo, tingin mo mag-i-scroll pa ba siya? Or magli-leave na siya dun sa profile mo? Mag-stalk pa kaya siya? Or hindi na lang? Walang kinaibahan yan sa Facebook marketing natin na nakakita ka ng maduming bahay at malinis na bahay. Kapag madumi yung bahay, anong unang gagawin? Layas yan. Baka magkasakit pa yan sa bahay mo. Pag maganda yung bahay, baka mag-staycation pa yan. Tama, mali. Di ba? So, ganun yan. Dapat, uulitin ko, maging maingat tayo pagdating sa ganyan. Kaya nga, di ba, hindi tayo nagpo-post ng mga negative na post? Di ba? Dapat yun yung palagi yung iniisip every time na magpo-post kayo. Makakatulong ba to sa negosyo ko? Mapapaganda ba nito yung image ko? Maa-attract ko ba yung mga positive na tao na gusto kong makasama sa business? Dapat ganun. Okay? Then, post regularly. Sino dito nasusunod yung 3 to 5 posting na day? Meron po ba? Meron, wala. Wala nag-comment ah. Mukhang walang nakakagawa ng 3 to 5 posting a day. Alam niyo sa totoo lang, yung 3 to 5 posting a day, halos binigay na lang din ng Diamonds business o ng Diamonds online support. Di ba? Bakit? Ano ba yung dapat pinopost mo? 80% sa about personal, 20% about business. Tama? So imaginein mo, sa morning, ang sabi mag-post ka raw ng mga positive thoughts. So, dun sa page natin, marami pong quotes dun. Kukuha ka na lang. Isa na yon. Sumunod, magpo-post ka daw ng mga income poster. Pinoprovide na rin yan ng grupo natin. Magpo-post ka daw ng mga new business partners poster. Meron din tayo yan. Diba? So, ano pa yung remaining na pwede mong i-post? Pwede mo pong i-post yung about sa family mo. Pwede mo pong i-post kung ano yung lunch mo. Pwede ka pong mag-post ng joke mo na make sure lang na yung joke mo nakakatawa, hindi nakaka-offend. Diba? Kasi isa sa mga bagay na napapansin ko, tayo kasi kapag nag-joke tayo ng medyo real talk, nagkakaintindihan tayo. Tama? Pero kapag halimbawa, nakita po yan ng prospect mo at na-offend mo sila, nayabangan sila sa'yo,
kahit maganda yung ginagawa mo, hindi yan sasama sa'yo. Okay? Bakit? Kasi ayaw po ng tao ng mayabang. Wala pong nakakatuwa sa pagiging mayabang. Di ba? So, dapat post regularly. So, a regular blog is an easy and effective way to drive traffic to your site. Okay? Enhance marketing efforts and attract new customers. So, every time na nagpo-post tayo, regular, ibig sabihin consistent, palagi. Di ba? So, ang maganda doon, nakaka-attract ka ng mga bagong prospect. Diba? Kanina nga nag-send ng screenshot si Coach Susan Dumuos. Diba? Sabi niya may naghaw daw dun sa post niya. Nakita niyo ba yon? So, bakit kaya may naghaw? Kasi regular siya nagpo-post ng about dun sa business niya. Tapos nagpo-post pa siya ng income niya. Diba? Kaya nga nag-chat din dun si Coach Roland. Sabi niya, dapat lang talaga consistent yung posting. Okay, so gawin yung regular. Kung nahihirapan po kayo, kasi alam ko naman may mga part-timers dito, yung tipong nakakaligtaan mo na mag-post, alam mo gawin mo mag-alarm ka. Okay, mag-alarm ka kung anong oras ka dapat ng posting. Kasi nakakalimutan mo eh. Diba? Ikaw din naman nakakaalam kung anong oras yung availability mo. Basta maganda, consistent, nagpo-post ka. Okay, so it's a great way to improve your SEO, search engine rankings with new and relevant content. It's also a powerful tool to enhance brand awareness. So, na-enhance pa yung mga pinagagawa mo sa social media na may kinalaman sa negosyo mo. And nakakabuti po yun. Kasi bukod sa palagi ka nagpo-post at may nakikita yung prospect mo dun sa posting mo, nagiging mas active pa yung profile mo kahit hindi mo pa friends yung mga tao. Okay? Kasi basta naka-public po yung post natin. Hindi ko alam kung napapansin nyo po, meron po tayong mga nakikitang post pero hindi naman natin friends sa Facebook. Na-experience nyo na? Tapos may nakalagay dun sa gilid ng pangalan, follow. Sa ilalim doon nakalagay, suggested for you. Nakikita niyo po ba yun? Diba? So, nangyayari yun kasi nga active yung account na yun. Tapos, public post pa. Okay? So, hindi mo alam pala, ibig sabihin, hindi mo alam kung sino pa yung mga nakakakita ng mga postings mo. Kaya dapat, bukod sa nagiging maingat tayo, dapat ginagalingan din natin. Okay? Then, embrace social media. Embrace social media. Social media is the easy road to increasing your business visibility. A simple social media strategy will significantly boost your brand recognition and build a wide audience. Imaginein mo, ako nasa Cavite ako eh. Pero may mga direct ako nasa ibang bansa. So, anong ibig sabihin? Kapag min-maximize mo talaga yung social media accounts mo, hindi lang mga kakilala mo yung pwede mong mapasali sa negosyo natin. Pati yung nasa ibang probinsya, nasa ibang bansa, pati nga nasa dagat, pwede mong mapasali. Tama ba? So embrace social media. Interactions and networking are at the heart of social media. So hindi pwedeng posting ka lang din ng posting. Kulang pa din yun. Dapat daw nakikipag-interact ka dun sa mga friends mo sa Facebook. Okay, dapat nakikipag-engage ka. Sigurado ako kapag halimbawa may mga post kayo, gustong-gusto nyo na may nagko-comment sa post ninyo. Tama, mali? Tama ba? Diba? Kaysa walang pumapansin. Diba? So, ibig sabihin, hindi siya engaging. Okay? So, gustong-gusto natin na kapag nagpo-post tayo ng food, nagpo-post tayo ng mga family gathering, team gathering, events, gusto natin may mga nagpo-comment dyan. Okay? Pero para mangyari yun, dapat nakikipag-interact ka din sa iba. Okay? Kasi usually, ang mga pinapakita po na post sa atin, kung kanino lang din tayo nakikipag-interact. Pansinin ninyo, sa Facebook,
baka nga ang mga nakikita nyo lang din dyan, yung mga taong, member na. Di ba? Kung hindi cross-lines mo, di ba? Leaders ng grupo, basta mga business partners din natin. Bakit? Kasi sa kanila lang din tayo nakikipag-usap. Okay? Walang masama doon. Pero palagi yung tatandaan din na hindi mo na mapapasali yan. Okay? Kaya dapat, hindi mo kailangan tanggalin niya, pero dapat dagdagan mo ng engagement doon sa mga hindi pa member. Okay? Para at least, yung mga post mo, makikita din nila. Nag-gets? Okay? So, the more you can communicate with your audience, the better your chances of pinning down a sale. Once you've connected personally with the customer, you'll see brand engagement go through the roof. So, kumbaga, every time daw na kasi lahat ng friends natin sa Facebook na hindi pa member ng Diamonds Business Club, lahat sila prospect natin. Eh. Tama? So, ngayon, kapag daw mas nakikipag-interact ka sa kanila, nakikipagkwentuhan ka sa kanila, mas mataas daw yung tsansa na, maging part sila ng negosyo mo or maging sale sila. Malinaw? Kaya wag po kayong magtipid. Baka mamaya, ikaw yung tipo ng tao na kapag nasa Facebook ka na, scroll ka lang ng scroll. Okay? Nagsasayang ka lang ng battery ng phone mo. Diba? So, dapat nagko-comment ka rin. Ako, palagi ko nakikita yan. Of course, no, yung mga business partner ko, andyan sina partner Wendy, sina Coach Ken, ayan, si partner Panfila, lagi yan nagko-comment sa mga post ko. Diba? Sobrang na-appreciate ko yan eh. Si partner Geraldine, kahit hindi kami friends sa Facebook niya, nakikita ko yan sa notification ko. Diba? So, kumbaga dapat, lahat tayo ganun. Okay, magtulungan din po tayo. So, malaking tulong kasi kapag halimbawa yung post mataas yung react. Okay, pati yung comments. Bakit? Kasi syempre, yung mga pinoprospect mo, halimbawa, ako nag-post ako tapos ang dami nag-react at saka ang daming nag-comment. Ngayon, yung mga pinoprospect ko, ang mai-imagine nila, kapag nag-join ako sa Diamonds Business Club, marami ring magsusupport sa akin. So, mas mataas din yung chance na maging kumpiyansa sila na mag-join sa'yo. Okay, bakit? Kasi maraming ang magsusupport. Okay, so ayan, sina Ate Tess, halos lahat yan sila. Okay? And bukod dito, post valuable content. Okay, mag-post daw tayo ng may mga kwentang content. Okay, so paano yun? Yung mga simpleng positive thoughts, malaking bagay po yun sa mga friends natin sa Facebook. Kasi imagine nyo maigi, no? Ang dami na pong hindi magagandang nangyayari sa paligid natin. Tama ba? Diba? Pag nanood ka ng balita, makikita mo doon, puro negative. Diba? So, pinakamaganda niyan, ang makikita ng mga prospects natin sa mga posting natin, alam mo yung liwanag. Diba? Na baka mamaya suicidal na pala siya, pero dahil nabasa niya yung post mo, nabuhayan siya ulit. Yung mga taong nawawala na ng pag-asa, tapos nakita yung post mo. Diba? So, pinakamaganda niyan, punta kayo sa profile ni Coach Roland Pahuway. Consistent po yan every morning, nagpo-post po yan ng mga positive na content. Diba? So, yun yung dapat natin gawin. So, let's be honest, there's a lot of useless information out there on the web. If you can ensure that your content has real value and meaning for your intended customer, you're already winning. Okay? So, dapat ang pinoprovide natin sa kanila, yung mga, alam mo yun, alam nila na mapapakinabangan din nila. Okay? So, if you are adding value, your services are more likely to be shared. Okay? Increasing your visibility. So, ibig sabihin, kapag yung tao nakaka-relate dun sa ginagawa mo, ang magandang part, may chance pa na i-share din nila yung pinopost mo. So, kapag share po nila yung post mo, nag-i-increase po yun ng visibility sa online world. Okay? So, regular, fresh content also signifies that your website is up-to-date and relevant, increasing your online authority. So, dapat, hindi ka lang din, syempre, nakastock dun sa ginagawa mo. Dapat, palagi ka rin nag-iisip ng
mga bagong bagay. Para at least, hindi rin nabobore. Okay? Hindi nabobore yung mga tao kapag nandun na sila sa profile mo. Okay? Kahit nga hindi sa mismong profile mo eh. Kahit sa newsfeed lang nila. Diba? Kasi sa totoo lang, hindi ka naman pumupunta din sa profile ng mga friends mo sa Facebook eh, diba? Nakikita mo sila saan? Sa newsfeed mo. Okay? So, post valuable content talaga. Then next, link your profiles. Marunong po bang kumuha ng mga link? Halimbawa, yung personal account mo, ililink mo po yun dun sa page mo. Tapos yung page mo, ililink mo yun sa profile mo. Okay? Para at least nag-merge yung mga prospects mo. So, you may think that your personal and business profile should be kept separate. Diba? Ito naman talaga yung pagkakaintindi natin. Dapat hiwalay ang personal sa negosyo. Pero sa online kasi, hindi mo po yun mapaghihiwalay talaga. Okay? So, well, think again. By having two separate accounts, you are splitting your target audience and effectively having your impact. Nahahati pa tuloy. So, ang pinakamaganda dyan, todohan mo na sa iisa para at least lahat ng nandun, pwede mo namang i-share na lang yun. Ano ba yung gusto mong gamitin dyan na gusto mong puntahan ng mga prospect? Tapos palagi mong i-ano yun, itatag yun. Okay, itatag or ililink sa profile mo. Kaya mapapansin nyo, ako personally, kapag nagpo-post po ako, palagi akong thank you Lord, thank you Diamonds Business Club. Naka-mention po yung Diamonds Business Club doon. So ngayon, kapag na curious sila, ano yung Diamonds Business Club? Kapag kinlik nila yung Diamonds Business Club, kasi naka-highlight yun eh, dediretso sila dun sa page. Okay, so halimbawa ikaw, gagawa ka po ng page mo, make sure lang na updated yung page mo. Kasi, aminin man natin na tindi, may mga friend tayo sa Facebook na hindi sila kampante sa atin. Baka hindi mo yan kakilala or may samahan kayong loob dati, hindi ko alam. Diba? Pero dahil nga naku-curious sila dun sa ginagawa mo, ang ginagawa nila, tinitingnan nila saan ba nila pwedeng makita yung Diamonds Business Plan. So maganda, nakalink. Kaya nga 'di ba may mga page dati na halimbawa ako gumawa ko ng page dati na Jack Magkarang BBC. 'Di ba? Yung dating program Power for System by Jack Magkarang. Mga ganon. 'Di ba? So bakit? Tinatanggal ko lang yung pangalan ko. Tapos andun na yung mismong program. Okay? So kapag gagawa kayo ng page, uulitin ko dapat po everyday kayo nagpo-post doon para at least may makikita sila. At alam nila na active yung profile na yon. Malinaw? Next, advertise on social media. Okay, advertise. Advertising campaigns on social media are incredibly effective. Expertly targeted at your specific audience, they can generate incredible increases in your page views and your resulting sales. Nakikita niyo po ba dun sa mga post? Di ba? May nakalagay doon, sponsored by. Nakikita niyo yan? Or kapag halimbawa sa sarili mong post, nakalagay doon, boost. Diba? Sinasuggest nila na i-boost mo daw yung post mo. So, bakit maganda na nag-a-ads ka din doon sa ano mo, sa account mo or sa mga pages mo? Kasi kapag nag-ads ka, ang makakakita ng mga post mo yung mga taong gusto mo talagang makakita ng post mo na yun. Okay? Targeted siya. Halimbawa, market mo, gusto mong makakita ng post mo, puro teacher. Malalagay mo doon, teacher. May lalagay mo pa doon ilang taon yung gusto mo na makakita ng mga post mo. Makikita din doon. Okay? And a strong logo is key to running an effective campaign and boosting your online presence. Dapat, ano daw, malupit na logo. Kaya magpasalamat tayo kay Coach Ryan, di ba? Kasi siya yung sa graphics natin. So, use a logo design service to make sure your logo is working as hard as can
as it can for your brand. Okay, so hindi naman natin kailangan ng isipin yan masyado kasi pinoprovide naman yan ng mga mentors and coaches natin. Okay? So yun yung ways para ma-increase yung online presence natin. So sa binanggit ko, yung create a great first impression, post regularly, embrace social media, post valuable content, link your profile, advertise on social media. Tingin mo, yung mga bagay na yan, mahalaga ba yan para mas maging matunog yung branding mo sa social media accounts mo? Dapat ba ginagawa mo yan? So, dapat ikaw, pwede kang gumawa ng checklist kung nagagawa mo ba talaga siya. Okay? Kasi minsan, di ba, sabi ko nga kanina, minsan nagtataka tayo, bakit ganun? Gumagawa naman tayo ng mga post palagi, pero walang nag-i-inquire. Ang malupit na part, nag-a-attack ka na, wala pa rin nag-ahaw. Di ba? So, ibig sabihin, may mali or may kulang dun sa ginagawa mo. Okay? So, i-check mo yan, mga ways na yan. So, ito naman, no, pag-usapan natin. Paano naman natin ma-optimize yung mga social media profile natin or social media accounts natin? So, profile optimization, so dun muna tayo sa definition, no? Ensures that as many people see your profile as possible. This includes making sure your profile is keyword rich as well as making sure it is easy to find and navigate. So, ibig sabihin daw, kasi branding yung pinag-uusapan natin dito, di ba? Kapag ba sinerch yung branding mo, lalabas ba yun sa search bar? Halimbawa, sige, community muna pag-usapan na rin. Diamonds Business Club. Kapag tinype ba yun, lalabas agad yung Diamonds Business Club na sa atin. Diba? Kaya, yun din yung reason bakit natin nilalagay yun sa hashtag natin. Hashtag Diamonds Business Club. Para kapag sinerch yung Diamonds Business Club, lalabas yung mga posting natin. Okay? So, the more na nag-hashtag ka nun, the more na mas magiging searchable siya. So, profile optimization also includes ensuring your profile is updated regularly, which will keep people returning. So, kapag halimbawa, yung profile natin, updated siya palagi. Di ba? So, ngayon, kapag na-curious na yung prospect mo, anong gagawin yan? Babalik ulit yan, mag-check yan ng panibagong post mo. So, kapag halimbawa, yung posting mo, again, kumbaga, pangit pakinggan pero medyo walang kwenta, hindi na babalik yan. Kaya nga, di ba, kailangan mong mag-create ng great first impression. So, 10 tips to craft the perfect social media profile. Nakikita niyo po ba yung PowerPoint ko? Nakikita naman? Opo, ayan, nakita ko kayong tumatango. So, 10 tips to craft the perfect social media profile. Una, perfect your profile picture. Perfect your profile picture. Kamusta yung mga profile picture niyo? Maganda ba? Kaya kapag may pictorial ulit, sumama ka para may maganda kang profile picture. Di ba? O kaya kapag halimbawa, wala ka nung mga time na may pictorial or photoshoot, hanapin mo si Coach Ryan, pa-picture ka. Di ba? Tanungin mo lang din, baka busy siya. Pag hindi siya busy, yan, magpa-picture ka sa kanya. Okay? Yung maayos. Yung kapag nakita ng prospect mo or nang hindi nakakakilala sa'yo, magtitiwala pa rin sa'yo.
Di ba? So, dapat kaaya-aya, katiwa-tiwala. Sabi nga sa Facebook marketing natin. Pangalawa, design what you can. So, sa profile mo, ang pwede mo lang naman na ma-control dyan or malagyan ng design is yung unang-una, yung profile picture mo. Pangalawa, yung cover photo. Sumunod, yung naka-pin post. Tapos, pwede mo ring i-edit kung ano yung mga nakasulat dun sa mismong profile mo. Gusto mo ba nakalagay dyan single or relationship with? Na re-record na ano yon, na-edit po yon. Kung saan ka nakatira, kung saan ka nagtatrabaho, na-edit po yon. Okay, so yun lang yung mga kontrolado natin pagdating sa Facebook natin. Okay? Kaya i-make sure nyo lang din na yung mga binanggit ko, lalong-lalo na yung cover photo at saka yung naka-pinned post sa'yo, ano talaga siya? Nakaka-attract. Okay? Nakaka-attract. Sumunod, write the perfect bio. Ano yung nakalagay sa bio mo? Di ba sa Facebook ngayon may nakalagay bio? Dapat may nakalagay din yan para at least, di ba, nakakapag-send ka na ng message sa kanila. Pwedeng nakakapagbigay ka rin ng advice sa kanila. Nakakapag-mindset ka sa kanila. Okay? So, pwedeng quotes, pwedeng Bible verses, pwede rin yan dyan. Or pwede mo rin ilagay dyan kung ano ka sa Diamonds Business Club, pwede rin. Kung ano yung iniisip mo, pwede rin. Kung ano yung nabivision mo, pwede rin. Okay? Limited nga lang yung text, yung bilang ng letters sa bio. Kaya dapat i-maximize nyo talaga. Okay? Then pin what's important. Dapat daw ipin kung ano daw yung importante. So, ikaw, ano yung pin post mo? Ano yung naka-pin post sa'yo? So, halimbawa, yung sa akin po, ito po yung isa sa mga page ko. Pakita ko sa inyo kung ano yung naka-pin. So, meron po dito, yan, yung latest ko is yung September 4. Okay? So, sa mga friends ko sa Facebook or yung mga nakakita sa GC, ito yung isa. Excited na ba kayo sa mga susunod na mangyayari? Excited na ba kayo sa mga susunod Solid na... ba? Maganda ba? Maganda ba yung nakapin? Nakita nyo ba? Napanood nyo? So, imaginein mo, no? Ako, ang pinopromote ko is Diamonds Business Club. Tapos makikita nila, yung lifestyle sa Diamonds Business Club ay ganun. Ma-attract kaya sila. Tingin nyo yung mga kabataan or yung mga, kahit yung mga pagod ng magtrabaho, tingin mo gusto pa kaya nilang mag-travel? Gusto pa kaya nilang mag-enjoy? Na alam naman nating lahat, di ba, na hindi lahat nakakaranas ng ganun. Okay? Kaya dapat aralin nyo, lalo na yung mga sumasama sa mga events. Di ba? Nakasama ka ng music fest, ng yacht party, ng Diamonds anniversary, ng company events. I-maximize nyo po yung mga videos na meron tayo. Okay? So kapag halimbawa, di ba, yun yung isa. Di ba, ito yung isa. Tapos, may isa pang naka-pin post dito.
makikita nila na may mga kumikita talaga sa grupo natin. Kasi extra income nga eh. Paano mo ipopromote, nakikita din sila. Iba't iba yung background, pero pare-parehong kumikita na dahil sa community na meron tayo. Nakakuha? So, pinned post. Okay? So, kung wala pa po kayo niyan, pwede po kayong mag-download dun sa mga pages natin. At least lang nakikita nila na yung team natin, ito yung nangyayari. Malinaw? Oh, baka naman i-visit nyo pa yung page ko, mag-react na kayo doon, tapos mag-leave na rin kayo ng comment. Nag-promote bigla. Di ba? So, ganun yung gagawin natin. Okay, so pin what's important. Kasi syempre, pagpasok nila dun sa profile mo, kung ano yung una nilang makita, yun na po yung magse-set. Uulitin ko pa, kung magstay ba sila, mag-scroll-scroll pa sila, or magli-leave na lang sila. Kasi wala silang mapapala. Parang ganun yung dating sa kanila. Okay? 5, set your interests and choose your allies. So ito, paano mo gagawin to? Simple lang. Kung ano man yung pinopost mo sa social media, yun din yung doon pa lang nagre-reflect na kung ano yung interests mo. Okay? And at the same time, dapat yung mga pina-follow mo, maging maingat ka din. Baka mamaya, akala mo nag-scroll-scroll lang sa mga reels. Alam nyo, kung saan kayo tumitigil doon sa mga pinapanood ninyo, mapapansin nyo po yan, yun na rin po yung palaging ipinapakita sa inyo. Diba? Ako na-try ko, meron kasi akong nakitang vlogger, yung Gio Ong, yung Ong family. Isa lang yung pinanood kong video nila, tapos puro yun na yung lumalabas sa reels ko. Diba? So, kailangan pipiliin mo. So, kung pag sinabing allies, kakampi mo eh, di ba? So, kung ano man or sino man yung pina-follow mo, tingnan mong maigi. I-assess mo din, nakakatulong ba sa'yo or hindi. Okay, and set your privacy. Hindi lahat pinopost sa social media. Okay, hindi ultimong problema, popost mo pa. Di ba? Dati nga nakakatawa, nakakita pa ako ng mga umiiyak, nagbi-video, tapos ipopost pa sa Facebook. O kaya nagse-selfie. Huhuhu. Di ba? So, yung mga bagay na negative na nangyayari sa personal na buhay, palagi nyo lang din tatandaan na walang makakatulong dyan sa social media. Yung iba kasi, kapag nagpo-post sila ng problema at maraming nagko-comment, akala nila concerned sa kanila yung mga taong yun. Hindi nila alam, nakikichismis lang naman talaga. Okay? Kung halimbawa may pinagdadaanan ka, ang pinakamagandang gawin mo dyan, mag-PM ka dun sa mga close friends mo, sa mga coaches, sa mga mentors, kasi sigurado makakapagbigay sila ng magandang advice para sa'yo. Okay? So, walang negative dapat sa business page mo. Okay? And keep it clean. No drama, no negativity, no sarcastic jokes. Malinis. Okay? Dapat malinis ang profile. 8, cross-promote your post. So, yung mga, halimbawa, pinopromote mo yung page mo, ang gawin mo, i-share mo sa iba't ibang mga groups, mga GC, yung mga post mo doon. Okay? So, hindi mo man mapasali kasi mga member na yung GC na pinagsendan mo, pero ang mahalaga kasi doon, may nagpupunta doon sa post na yon. May nagre-react, may nagpo-comment. Okay? Then, test your links. Okay? Minsan, yung QR code, kung yun yung gamit mo, i-check mo din. Baka mamaya, kapag kinlink yung link na nakalagay sa profile mo, hindi naman na pala dun sa page mo dumediretso. Okay? Kasi minsan pumapalya din po talaga yan. Kaya kapag halimbawa may mga links na nakalagay sa profile mo, from time to time, chine-check nyo po kung gumagana pa ba yun. Okay? Dapat palaging ganun. Pag QR code naman, i-scan mo din palagi or ipascan mo po sa iba. Tingnan mo kung lalabas yung page mo pa din. Okay? Then last, build trust.
dapat yung mga pinoprospect mo or yung mga friends mo sa Facebook or yung mga followers or yung mga audience mo, dapat may tiwala sa'yo. Okay? Kaya maging maingat kayo doon sa mga pinopost nyo, di ba? Kasi sa totoo lang, no, reflection mo yan. Ako po personally, hindi ako naniniwala doon sa mga, wala lang, shinare ko lang, yung mga ganon, nakita ko lang, ganon. Hindi totoo yun. Palagi yung tatandaan na lahat ng pinopost mo sa profile mo, lahat yan reflection mo. Kung bakit mo shinare yung isang post kasi it's either nakarelate ka dyan, may pinatatamaan ka, or baka ikaw yun mismo. Okay? At kapag halimbawa sumablay ka dyan, nakakawala po ng tiwala yon doon sa mga taong nakakakita rin ng mga post mo. Okay? Kaya dapat consistent. At dahil nga positivity yung pinopromote natin, dapat yun talaga yung ano mo, yung i-content mo. Malinaw? Okay? Tapos ito lang din, no? Sa creating a consistent content of videos and photos, mahalaga yung mga apps na meron ka. So ako po, ito po yung mga ginagamit ko. Para po sa mga pictures, di ba yung mga pictures natin kapag sinend sa Viber or sa Messenger, di ba nagiging blurred na siya? Nagiging pixelated na? Pangit na yung quality, bumababa yung resolution. Remini po. Okay? Tanggalin nyo lang po yung um, may setting lang dun sa baba. Pagpilian nyo lang po para at least hindi nagbabago yung mukha nyo. Okay ba? Kasi mamaya sobrang ganda ng pagkaka-edit, hindi ka na makilala eh. Okay. Pero maganda po yung Remini kasi ine-enhance niya lang naman yung quality ng picture. Okay? So hindi naman nababago yung mukha. Pwede ka lang magpalit ng mga lights doon. Okay? Sa Canva naman, dyan po ako gumagawa ng mga quotes. Okay? So kung nakikita niyo yung mga pictures na from pictorial, diyan ko lang po kinukuha yan. Nag-iisip lang po ako ng mga personal quotes ko, yung mga naririnig ko sa Sizzle, naririnig ko sa mga nababasa ko rin sa online. Yon, sa Canva po yun. And PicsArt naman po kapag nagko-collage ako na gusto ko kontrolado ko yung size ng mga ano ko, ng mga pictures. Kapag tiningnan niyo po yung cover photo ko, sa PicsArt ko lang po ginawa yun. Okay? Kapag gumagawa po ako ng poster, sa PicsArt lang din po yun. Okay? Wala pong ano, hindi kailangan naka-pro. Okay? Libre po lahat yan. Sa videos naman po, CapCut, para at least may template na, hindi ka na mag-e-edit. Okay? Halimbawa, may 5 videos ka, gusto mong pagsamasamahin sa isang clip lang, CapCut po yun. So, in short, ito po kasi yung medyo mas marami akong nakukuhang transitions. Okay? Pero pareho pong editor yun. Gusto nyo makakita ng mga sample ng Canva? In-edit sa Canva? Okay. So, ito po yan. So, itong mga to, sa Canva ko po yan ginawa. Sabi ko nga, nilagay ko dito yung username ko, magkarang.jack. Tapos ito, mga quotes. Diba? Puro positive lang din po. Iisipin mo ba bang dating Jollibee ko yan? Sarap. Diba? So, ayan. Ang maganda po niyan, kayo din po mismo, pwede kayong gumawa ng sarili nyong quotes, yung mga nare-realize nyo, ganyan. Tapos, palagi ko talagang sinasama sa lahat ng posting ko, yung Diamonds Business Club. Okay? Kasi ako, naniniwala ko, the more na nakikita nila yung isang bagay, or ako, di ba, yung Diamonds Business Club yung pinopromote ko, the more na mas naku-curious din sila. Ano ba yung Diamonds Business Club na yan? Okay, so Canva po yan. Yan po yung mga personal ko po ng mga picture. Tapos, gumagawa din po ako ng mga para sa team naman. Okay, so nung nakaraang pictorial, ayan, kasama ko yung mga core leaders ko, minaximize talaga namin yung namin, yung pagkikita-kita namin na mga mukha kaming kagalang-galang. Diba? So, ayan, nilagyan lang din po namin, or nilagyan ko lang din po talaga ng mga pang-team na quotes.
So madali na lang din kasi yan. Pwede kang mag-search sa Google ng teen quotes, teen work quotes, ganyan. 'Di ba? I-maximize nyo kapag nakakasama kayo ng ganyan. Kasi syempre, una sa lahat, nandun ka na eh. 'Di ba? Pangalawa, nagbayad ka rin dyan. So, ang maganda lang, every time na may mga ganyan tayong ganap, talagang hindi mo lang that time magagamit. Forever mo na siyang magagamit. Okay? Kaya huwag yung panghinayangan every time na may ganyan tayong mga event. Okay? And usually po ang pinapasama dyan, yung mga diamanten pataas. Okay? Kaya i-goal mo din na makasama ka dyan. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon nakakapag-pictorial tayo. Di ba? Tapos ayan, pag-usapan lang din natin, di ba, yung leveraging social media for network marketing. So, napakamahalaga po nito kasi syempre, di ba, magbi-build ka ng personal brand mo. Yun yung unang dapat mong magawa. Building your personal brand. Ano yung ididikit mo sa pangalan mo? Okay? Then, choosing the right platform. So, tayo, ginagamit natin ay Facebook. Di ba? Content strategy matters. Ano ba yung magiging strategy mo? Di ba? Siyempre, pag sa Facebook kasi, attracting marketing talaga yung ginagamit nating strategy dyan. Okay? Paano mo ma-attract yung mga prospect mo? By posting. Consistent posting. Magagandang posting. Makakuha nyo? And then, engagement and relationship building. So, sigurado ako, may mga nandito na ang nagpasali sa'yo, hindi mo naman kakilala. Okay? Pero paano ka nadala dito? Simple lang, kasi nag-engage siya sa'yo. Okay? Tapos, dahil nga na, may engagement na nangyayari, nakapag-build ng relationship. Okay? Mas madali kasing mag-offer ng isang bagay or mag-share ng isang bagay kapag halimbawa, may tiwala na dun sa inyong dalawa. May relationship nang nabuo. Diba? Kasi kapag walang relationship, walang trust eh. Okay, leveraging influencer marketing. So, pwede natin din dito, no, na halimbawa, yung mga nakikita nyong resultado sa buong company, hindi lang sa grupo natin, pwede nyo rin po silang magamit sa pagmamarket dito sa Facebook natin or sa social media natin. Okay, kaya kapag halimbawa, pwede nyo pong gawin, mag-download po kayo ng app na nakakapag-download ng mga videos from Facebook na social media or ng Facebook mismo. Okay? Bakit? Para at least yung mga posting nila, pwede mong i-post sa sarili mong account. May nakita ko nung nakaraan, ang ginagawa niya, sinishare niya yung post ng mismong influencer na yon, okay? Or ng isang mentor na yon, isang coach na yon. So, wala namang masama doon. Pero kasi ganito siya. Kapag halimbawa, post ng iba, i-share mo, ang pwedeng mangyari kasi doon, i-click niya kung sino yung nag-post talaga noon, yung original, tapos doon siya mag-inquire. Nagigets nyo? Okay? Kapag shinare mo yung post, na curious yung prospect mo, i-click niya yung nag-post, doon siya mag-i-inquire. So, ano mangyayari? Ikaw ang nagtanim, iba ang umani. Kaya nga 'di ba tinuturo sa Facebook marketing, kunin mo or i-grab mo yung mga pictures, pwede kang mag-copy paste, tapos i-post mo sa sarili mong account. Okay? So, hindi tayo masyado dun sa lalo na kapag may action, call to action dun sa post na yon, sa video na yon, na kapag interesado ka, i-message mo lang ako. O sabi niya, i-message mo lang ako. O bakit ikaw yung i-message? Hindi naman ikaw yung gumawa ng post. So kung halimbawa, gusto mo yung ganong content, naa-attract ka dun sa ganong content, ang pwede mong gawin, gayahin mo yung ginawa niya. Okay? Gayahin mo yung ginawa niya, yung sinabi niya dun sa video, pwede yun yung sabihin mo dun sa gagawin mong video sa sarili mo. Nagets nyo po? Okay? So, ganun po yun. Tapos, ito no, yung paid advertising and targeting, ito po yung sa ads.
So, tinuturo po yan sa mga nakapag-LMC. I hope natatandaan nyo pa na kapag take down notes kayo, maganda ma-apply nyo po yan. Then, of course, tracking metrics and adjusting strategies. Dapat tinatrack nyo po kung ano ba yung nangyayari dun sa ginagawa mo. May growth ba? Diba? So, dapat kapag halimbawa nakita mo, ay, walang growth ganun pa rin O, na-assess mo na ganun pala, i-adjust mo na yung strategy mo. Ibig sabihin, hindi siya effective. Okay? Ang isang bagay na matagal mo nang ginagawa, pero walang resulta, ang ibig sabihin nun, hindi effective kung ano man yung strategy na ginagawa mo. Okay? Baka kasi mamaya nagtataka ka, bakit ganun? 1 buwan, 2 buwan, 1 taon ko nang ginagawa to, wala pa rin nangyayari. Again, yung ginagawa mo, hindi effective. Kaya kapag halimbawa, mga 2 linggo, 1 buwan mo nang ginagawa, wala pa rin magandang resulta, balik ka na kagad dun sa leader ng grupo nyo, sa mga coaches, hingi ka ng tips, or sa mga mentors natin. Okay? Para at least mabigyan kayo ng iba pang pwedeng gawin. Okay? Yung iba kasi kapag mga nadi-discourage dahil sa mga hindi magandang response, minsan, ang nangyayari, nawawala na lang sila. Ay, parang wala nangyayari, hindi ata para sa akin to. Okay, mali yun. Okay, magtanong kayo ano pa ba yung ibang pwedeng gawin na pwedeng maging effective sa iyo. Pero palagi nyo lang din tatandaan na may mga bagay na effective sa amin, sa inyo hindi. At may mga effective naman sa inyo at sa amin hindi. Okay, kaya wag nyo pong ikakahon yung mga strategy. Kaya dapat nag-experiment din kayo. Okay, malay mo yung effective sa iyo, effective din sa amin, makatulong din kayo sa buong community na meron tayo. Tama ba? Diba? So, share tayo ng skills at ng knowledge. Tapos, kailangan mo din na ma-maintain talaga yung authentic online presence mo. So, hindi pwede na ngayon, goods. Next week, hindi na. Diba? May mga bagay kasi na sa umpisa lang masaya. Diba? Sa umpisa lang nakaka-excite. Natutunan mo siya ng bago, sobrang excited ka, gagawin ko to, gagawin ko to. Natatandaan ko dati, nung natuto ako na mag-edit ng mga video, ng mga pictures, halos hindi na ako matulog dahil nga nag-e-enjoy akong gumawa ng ganun. Diba? Pero nung marunong-runong na ako, may mga time na hindi ko na siya ginagawa. Diba? So, hindi yan pwede. Dapat mini-maintain natin. So, paano yun? Dapat, syempre, claim your identity on social media before someone else does. Okay? So, ngayon, dapat, well, hindi naman to para kung ano pa man. Lahat naman tayo, di ba, nakaayos yung mga identity natin sa social media. Lahat naman nakapangalan sa'yo. Kaya huwag kang magpapangalan ng hindi nakapangalan sa'yo kasi pwedeng may ibang mag-claim po niyan. Okay? Kaya nga yung iba, di ba, nagpapa-verified pa. Nakikita nyo yung mga pangalan na may check sa gilid? Nagpapa-verified pa sila ng account. Okay? Then, pangalawa, add new blog content to your site on a regular basis. Okay? Dapat daw may bago. Palagi. Regular daw. So, hindi pwedeng ko-content ka ngayon, bukas hindi. Okay? So, natatandaan ko dati, sabi ng nanay ko, may, ano kasi kami, may karinderya kami eh. So, ano, sabi niya, kapag daw nagnegosyo ka, dapat daw araw-araw bukas. Malakas, dapat bukas. Mahina, dapat bukas. Kahit nga may bagyo, bukas sila eh. Diba? Bakit? Para daw, yung mga customer or mga prospects na pwedeng bumili at pati yung mga regular customers na, hindi na daw mag-iisip kung bukas ba daw yung tindahan or sarado. Diba? Kasi kapag halimbawa, ang tindahan mo, bukas tara, darating yung time na yung mga customers mo, hindi na mag-iisip yan. Hindi na lang pupunta sa'yo. Okay, bakit? Baka sarado eh. Nakakapagod. Diba? So, ibig sabihin, sa negosyo natin, dahil ang negosyo po natin ay online, dapat araw-araw din yan bukas. Ano ibig sabihin? Dapat araw-araw may post ka. Dapat araw-araw may content kang bago dyan.
Okay, bakit? Para at least yung mga sumusubaybay sa'yo, araw-araw din, may nakikita sila. Okay, then monitor the page for negative comments and address them directly. Okay, hindi po yan inaaway. Yung mga nagko-comment po ng hindi maganda sa mga posting natin, ina-address din po yan directly. Okay, wag na po kayong makipag-away dun sa comment section. Dahil kontrolado mo yun, pwede mong i-delete lang yun tapos i-PM mo na lang siya. Okay, palagi yung tatandaan na dapat ang page mo malinis. Okay, kapag may negative na comment, delete. PM mo yung nag-comment. Malinaw? Kapag may nag-tag sa'yo sa hindi magandang post, remove tag. Kaya ulitin ko, dapat minomonitor mo yan. Okay? Kasi kapag hindi mo rin minomonitor yan, baka mamaya may mga nag-i-inquire na dun sa page mo, hindi mo pa na sasagot. Diba? Bakit? Wala, hindi mo chinek. Okay, sayang naman. And actively work to remove irrelevant and unwanted content and comments. So, ayun, kasama na rin yun. Sabi ko nga kanina, kapag may nag-comment ng hindi maganda, turahin mo na lang. Huwag ka nang makipag-away. Kasi, kahit na makipag-away ka doon, sabihin mo kung ano yung tama, kasi ikaw nakakaalam ng tama, negative pa rin po yung feedback mo doon sa page mo. Bakit? Kasi baka mamaya may sobrang positive na nakakakita ng mga posting mo, tapos bigla niyang nakita na may negative, tapos nakipag-away ka pa. Alam mo, iisipin lang nun, ano ba yung nakikita niya na hindi ko nakikita? So yung dating positive, ang pwede mangyari dyan, ma-turn sa negative. Ang sobrang positive pa naman kapag naging negative, ang hirap ng paliwanagan. Diba? Hindi ka mukha na kapag halimbawa negative, tapos naging positive siya, hindi mo naman mapipigilan yan. Diba? So, depende. Then, leave the reputation you want to see online. Isabuhay mo. Okay? So, dahil nga pinopromote natin yung positivity, make sure lang din na ina-apply mo yun sa tunay mong buhay. Kasi palagi yung tatandaan, yung pagiging positive mo, nakakatulong yan sa'yo. Okay? Nakakatulong yan sa'yo. Bakit? Kapag madalas na sinasabi mo yan, tumatatak yan sa utak mo. Naiiwan sa subconscious mind mo yan. Na every time din na kasi tao lang tayo, di ba? May mga pagkakataon na hindi talaga may mga hindi magandang nangyayari sa buhay natin. Pero dahil na sobrang positive mo, ikaw mismo na-a-advisean mo na yung sarili. Di ba? Kapag dumadaan ka sa challenges, ano sinasabi mo? Lilipas din to. Pain is temporary. Gano'n. Di ba? So, leave the reputation you want to see online. Alright. Tapos, ito yung mga tips. Actually, natutunan ko po ito ng convention. Okay? Pero sobrang mahalaga po nito. Para daw at least, di ba, yung algorithm ay, kumampi sa'yo. So, ayan. Create content which invites interaction. So, pansinin nyo po, ano ba yung post mo na maraming nagko-comment? Selfie mo ba yan? Travel ba yan? Pagkain ba yan? Gathering ba yan? So, kung ano man yung post mo na yun, yun yung dalasan mo. At wag mong ipapawala sa loob ng isang araw. Okay? Then put humor and emotion. Okay? Wag puro seryosong bagay. Dapat meron din tawag dito yung mga mapapatawa mo rin sila. Diba? Kaya nga dun sa Facebook marketing natin, mag-post ka rin ng joke. Diba? And palagi yung tatandaan, no? Yung mga posting po natin sa Facebook, nararamdaman po yan ng mga nakakabasa. Okay? Kahit minsan nagpo-post ka ng motivation, minsan nararamdaman ng iba na, ano yan, may pinagdadaanan to. Diba? Pero, ayan nga, dapat nilalagyan natin ng humor. Okay? Be consistent when it comes to publishing content. So, dapat consistent na nagpo-post sa Facebook account natin. Use strong caption or hook. Dapat yung post mo, nakaka-stop siya ng pag-scroll. Pag halimbawa, nakita yung post mo,
titigil siya doon, tapos babasahin niya yung caption mo, kaya panonoorin niya yung video. Dapat ganun. Okay? So, bukod doon, ugalingin din natin isipin na mag-caption nang hindi masyadong mahaba. Kasi halimbawa ikaw, sa totoo lang, kapag nakakakita ka ba ng caption na mahaba, binabasa mo ba? Yung caption doon, no, nakalagay pa doon sa baba, see more. Di ba? Ako personally, hindi ko na binabasa kapag sobrang haba. Nakakatamad. So, kung ikaw din ganun, dapat first line pa lang, nakuha mo na yung attention nila. Okay? Kaya mahalaga din yung mga picture na pinopost mo, talagang ano na, andun na lahat. Okay? Use of relevant hashtags. So, ang hashtags natin, diba, Peak Life 2024 Diamonds Business Club. Huwag maraming hashtag. So, ang i-hashtag mo, yung personal branding mo, yung community branding natin, tapos yung Peak Life, yung program natin. Okay? Yun na yung pinakamagandang hashtags na magagamit natin. Keep experimenting. Wag yung, since ito na yung alam mo, ito na lang yung gagawin mo. Okay? Dapat mag-isip ka pa ng iba, paano pa kaya sila mapapa-stay sa profile ko? Ano kaya yung mga pwede ko pang i-post na mahuhook sila? Okay? Experiment ka. Marami dito hindi pa ginagawa or hindi pa sinusubukan yung mga nag-video sa sarili nila. Diba? So yun, dapat tinatry nyo din yun. Okay? Then, ayan, engage with Facebook friends, connect, and interact. Makipag-engage ka daw, makipagkwentuhan ka daw sa mga comments, sa PM. Diba? Hirap kasi din sa iba, gusto nila, sa kanila lang nagko-comment, pero sila hindi naman nagko-comment sa iba. Diba? So, mali yun. Okay? Ang gustong-gusto kasi ni Meta, yung mga sobrang active sa Facebook. Okay? Kapag sobrang active ka, ilalabas doon sa mga dapat makakita yung mga post mo. So, kailangan mong makipag-engage. Nagets po ba? So, hindi pwedeng, sila lang ang nakikipag-engage, dapat ikaw din. Malinaw? Meron po ba kayong natutunan? Na-remind ba, na-refresh? Ayan. So, aralin nyo po. Sa TikTok po, meron po doon mga nag-tutorial ng CapCut. Okay? May mga nag-tutorial din po ng Canva. Lahat po nung pinakita kong apps kanina, lahat po yon maraming tutorial. Okay? Nung nakaraan nga, si Coach Ken, magkausap kami. Kasi may hindi kami magawa dun sa pagda-download ng Facebook Friends. Sabi ko sa kanya, YouTube University. YouTube University lang, malalaman mo na kung paano yun. Di ba? Tapos kapag may mga gusto naman matutunan, search nyo lang. Okay? Huwag niyo pong panginayangan yung oras at effort na ilalagay niyo sa mga bagay na matututo at magbe-benefit naman kayo. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Back to you, Coach Ryan. Thank you so much, Coach